Sa bayan ng San Isidro, ang mga umaga ay laging may halimuyak ng kape at sariwang hangin mula sa ilog. Ang mga bata ay naglalaro sa makipot na kalsada habang ang mga matatanda ay naglalakad palabas ng simbahan. Dito nakatira si Amara, isang dalaga na tahimik ngunit may mata na tila may lihim. Lumaki siya sa piling ng kanyang lola, si Inang Rosa, kilala sa buong bayan bilang manghihilot at tagapag-alaga ng lumang alamat. Tuwing gabi bago matulog, ikinukwento ni Inang Rosa ang alamat ng mahikang halik. Isang halik na kayang magpagaling ng sugat ng puso at katawan. Magbuklod ng dalawang pusong itinadhana at magbigay ng pag-asa. Ngunit may kondisyon, maaari lamang itong mangyari isang beses sa buhay. Sa sandaling handang magmahal ng dalisay ang nagmamay-ari nito. Si Amara ay nakikinig ngunit hindi naniniwala. Para sa kanya, ito ay alamat. Maganda, ngunit hindi totoo sa totoong mundo. Isang hapon dumating sa bayan si Elian, sakay ng lumang bus na parang palaging nagmamadali. May dalang lumang kamera, bag na puno ng libro, at mata ng taong matagal nang naglalakbay. Nagpunta siya sa lumang aklata na matagal nang sarado. Doon unang nagtagpo ang landas nila ni Amara. Nang magkasabay silang humablot ng parehong aklat, nagtagpo ang kanilang mga mata. Pasensya na, sabay nilang nasabi. Ngumiti si Elian, ngumiti rin si Amara. Sa simpleng pangyayaring iyon, unti-unting kumislap ang damdamin nila. Araw-araw nagkikita sila sa panaderya at aklatan. Nagkukwento tungkol sa mga pangarap at paboritong libro. Isang hapon naglakad sila sa tabi ng ilog. Elian, bulong ni Amara. Parang mas buhay ang lugar na ito kapag kasama ka. Amara, sagot ni Elian. Parang matagal na kitang hinahanap kahit ngayon lang tayo nagkakilala. Nagpatuloy ang kanilang banding, naglakad sa bundok, naglakbay sa mga lumang taniman, at nagbiro habang nagtatago sa ulan. Unti-unting naging mas malalim ang kanilang damdamin. Si Elian ang nagdala ng lumang gitara sa aklatan. Pinatutugtog niya ang mga simpleng awit habang nakikinig si Amara. Ang bawat nota ay tila sumasayaw sa hangin, bumabalot sa kanilang paligid. Nag-uusap sila tungkol sa mga pangarap. Balang araw gusto kong maglakbay sa buong mundo, wika ni Elian. At gusto kong magturo sa mga bata kung paano mahalin ang libro at ang kwento, sagot ni Amara. Sa bawat araw na magkasama sila, natutunan nila ang simpleng pagtawa at pagkakaibigan ay maaaring maging pundasyon ng pagmamahal. Isang gabi habang nag-aayos ng mga libro, nakita ni Amara ang talaan ng doktor ni Elian. May malubhang karamdaman siya. Isang sakit na maaari magpahina sa kanya sa anumang oras. Nahulog ang puso ni Amara sa pangamba. Paano kung mawala siya sa kanya? Paano kung hindi sapat ang kanyang pagmamahal? Lumipas ang mga araw na puno ng saya at takot. Sa kabila ng pangamba, patuloy silang nagkasama sa piknik, sa ilalim ng punong akasya at sa tahimik na ilog, nagkukwento at nagtatawanan. May bagong guro sa bayan, si Clara, na tila interesado kay Elian. Nakita ito ni Amara at unti-unting naramdaman ang selos. Sa aklata nagkatiyanginan sila ni Elian. Elian, may nagawa ba akong mali? Tanong ni Amara. Hindi Amara, ikaw lamang ang mahal ko, sagot ni Elian. Hawak ang kamay niya. Sa gabing iyon natutunan nila ang pagmamahal ay pagtitiwala sa isa't isa sa kabila ng takot at kawalan ng katiyakan. Isang gabi ng ulan habang nakasakay sa lumang bisikleta at basang-basa, nagulat si Amara nang yakapin siya ni Elian. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako, wika niya. Nanginginig ang boses, pero alam kong ikaw ang gusto kong mahalin habang may oras. Naunawaan ni Amara ang ibig sabihin ng handa. Hindi ito kawalan ng takot, kundi
pagpili sa kabila nito. Dumating ang gabi ng kapistahan. Ang bayan ay puno ng ilaw, musika at tawanan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Si Amara, sa kabila ng pangamba ay lumapit at dinala ang kanilang mga labi sa isang halik. Hindi ito malakas o marangya, ngunit ito ay tunay. Sa sandaling iyon kumislap ang hangin, parang may himig na naglakbay mula sa kanilang mga puso, patungo sa kalangitan. Kinabukasan nagising si Elian na may lakas at bagong pag-asa. Unti-unting gumaling siya, hindi lamang sa katawan kundi sa kaluluwa. Lumipas ang mga taon, ang aklatan ay muling nabuhay. Ang bayan ay mas naging masaya, at sina Amara at Elian ay natutong magmahal ng walang mahika. Sa araw-araw na pagpili, sa bawat pagtawa at pag-iyak, sa bawat halik na puno ng kahulugan. Sa bawat pagyakap nila, alam nilang minsan, sa isang tahimik na gabi, isang halik ang nagbago ng lahat. Hindi dahil ito ay mahika, kundi dahil ito ay pag-ibig.